Kilala din po kayo sa pagiging controversial. Alam natin yun. Ang dami niyo pong mga statements lately po na talagang very controversial. Walang gustong maniwala. Pero sa inahamon ko lahat, pati lahat ng mga kaibigan ko hanggang ngayon, mag-research kayo. So meron po akong mga tatanong po sa inyo. Magna Carta for the poor people po. Mabagal na pagpapatupad. Next, sir, is President Bongbong Marcos. Pag hindi nyo ako pinagbigyan, araw-araw na lang tayong magtatalo dito sa plenary. Hanggang sa makilala ng mga tao kung sino kayo. At I will talk to the people, kagaya ng ginawa ko nung panahon ng ABS-CBN. Nakipagkontrata ako sa kanya. Hindi sa isang kasulatan. Since na-touch natin po yung issue sa ABS po, paano po tayo naman makakabawi dun sa mga taong nagtatampo sa inyo? Ano po ang pwede nyo makontribute sa showbiz industry po? But it was an eye-opener to them. Ginising ko lang sila. Mula po sa pagiging isang magaling na abogado, naging former Deputy Speaker ng 18th Congress, at ngayon ay talagang proud member ng Iglesia ni Cristo. At syempre po, isa po sa bet natin na senators for 2025 national elections po. At syempre po, ang lamig-lamig na kamay ko. Last year ko pa po siya inaabangan. Finally po, nag-guest ko na po siya sa YouTube channel ko, Sir Rodante Marcoleta. Hi, sir! Hi po. Welcome to my YouTube channel po at salamat po sa pag-guest po. Ako ang magpapasalamat sa iyo, Miss Aiko, sapagkat baka hindi mo alam. Matagal na rin kitang kilala sapagkat meron akong napanood sa yung isang pelikula na hanggang ngayon natatandaan ko pa kung paano mo ginanap ang papel mo. Ay, talaga po, sir? Oh, I'm really flattered po. Ako naman, sir, every time na lumalabas ka sa TV, talagang pinapanood kita. And kung naalala nyo, nag-FaceTime pa, request ko talaga kay Jay. Sabi ko, gusto ko siya talagang makita. Last year pa po kita inaabangan talaga. Kasi akala ko binobola ko ni Jeffrey. Nung lumapit siya sa akin, sabi niya, Kong, minsan gusto ko na magselos sa'yo kung hindi lang mas matanda ka sa akin ng di hamak. Sabi ba naman sa akin, bakit naman? Kasi si Aiko talagang, parang nakikita ko hanggang-hanga siya sa'yo. Tapos sabi niya, gusto mo makausap siya. Hindi ko naman, akala ko binibiro niya ako. Hanggang sa dumating yung point na ginano niya. Nakita nga kita. Di ba ang guna ko nga, hi Aiko. Opo. Kaya lang may napansin ako sa'yo. Nung nag-hi akong ganyan, maputi kasi yung pisngi mo. Opo, wala kasi After a few seconds, bigla kang namula. Opo, sir. Yan. So alam niyo po na hindi ko kayo binobola to. I'm such a fan. Wala naman pong rason para hindi kayo hangaan. Dahil bukod sa maprinsipyo kayong tao, yung background nyo and credibility would speak for itself. Pero sir, matanong ko lang yung humble beginnings niyo po. Punta muna po tayo kung paano ba nagsimula ang lahat. Sir, kasi alam naman na marami na ang buhay niyo po dati, ang pamilya niyo at kamag-anakan ay magsasaka daw po from Tarlac. Tama ka, Miss Aiko. Ang aking ama isang magsasaka. Alam mo naman ang hirap ng magsasaka, lalong-lalo na kung yung lupang sinasaka mo ay hindi naman sa inyo. Kaya mapipilitan ka talaga na pati yung mga anak niya. Ako sa murang gulang ko, baka hindi ka maniwala na hindi man lang ako makatulong doon sa actual na pagsasaka dahil sa bata pa ako. Ngunit yung na-assign ng mga kalabaw sa akin ay 3. Kaya kailangan pakainin ko yung mga yun. Kahit na bata pa ako. So sir, naranasan niyo talaga yung kayo talaga yung nagsasaka? Hindi lang yung actual, hindi ko, kasi bata pa ako. Pero yung kalabaw na ginagamit sa pagsasaka, kasi kinakailangan pakainin yun. Painumin yun araw-araw. E paano kung umaga na gumising ka, makikita mo, yung kalabaw mo nakalublob sa putik. So bago nila magamit yun, kailangan paliguan mo yun. Sabay wala naman kaming artisan well na nakaano sa amin. Talagang gagawa ka ng paraan kung paano mo siya mapapaliguan. Kaya sa isang maghapon na yun, kung ano yung amoy ng kalabaw, ganun na rin ang amoy ko. So yung mga magulang niyo po, sir, since alam naman ng lahat na abogado po kayo, galing kayo sa mahirap na pamilya, paano po kayo naitawid ng magulang niyo sa pagsasaka hanggang paano niyo naitawid ang pag-aaral niyo po? Nung primero kasi, Miss Aiko, dahil sa public education naman, libre, di ba? Mula grade 1 hanggang grade 6. Pero nung high school na kasi, medyo may bayad na yun. So nakipaghabulan ako sa mga scholarships. Ang totoo niyan, nung bandang mag-graduate na ako ng high school,
alam kong hirap na rin ang tatay ko. Nakipagkontrata ako sa kanya. Hindi sa isang kasulatan. Alam mo naman ang kontrata, Miss Aiko, pwedeng nakasulat, pwedeng salitalan. Opo. Isang hapon yun, isa pagkatapos naming mag-dinner, sabi ko, Tay, pwede ba kitang, kasi meron siyang upuan na parang kung tawagin namin ay tumba-tumba doon sa balkonahin namin mali. Oo naman. Pwede ba tayong magkontratahan na sabi ko, tatapusin ko yung high school kahit na mahirap tayo. Itaguyod mo ako. Tulungan mo ako. Oo naman, sabi niya. Hindi ako manliligaw. Baka hindi mo alam na natapos ako ng high school. Wala akong girlfriend. Walang gustong maniwala. Pero sa inahamon ko pati lahat ng mga kaibigan ko hanggang ngayon. Mag-research kayo kung meron akong naging girlfriend na matapos ko ang high school. Wala. Meaning to say, late bloomer po kayo? Hindi ako late bloomer. Nakikita ko rin naman, may magagandang katulad mo. Kaya lang, pinipigilan ko talaga na ma-involve ako sa kanila. Practical ako, Miss Aiko. Wala talaga akong magagamit na separate o na halaga na doon sa panliligaw ay magagamit. Kasi gagamitin ko na sa pag-aaral. Correct, kasi may dream kayo at meron pangarap akong na dream. nais na tuparin po. Totoo yan. Which is yung pag-aaral niyo matapos. Yung pag-aaral, may pagpauna ko yan sapagkat nakikita ko ang kahirapan namin. Sir, di ba 9 kayo magkakapatid po? Yes. Kayo ang pangalawa po? Pangatlo actually ako, namatay yung isa. Kaya naging pangalawa ako. So, when you took the responsibility ng pamilya niyo po, yung the rest po, kayo po ang naggapang na rin po para mapag-aral na rin sila? Hindi, napag-aaral din naman ng tatay ko ng paunti-unti. Pero ako, exclusive ako eh. Kasi yung kuya ko, nagsakripisyo talaga. Kinausap siya ng tatay ko, Nanding ang pangalan ng kuya ko. O Nanding, sabi niya, magsakripisyo ka. Sabi niya gano'n, itong kapatid mo talaga matibay ang kanyang paniniwala na gusto niya makatapos. Yung kuya ko naman, mabait naman yun at saka sabi niya sa akin, ewan ko lang kung nagsisinungaling siya nung panahon na yun. Sige niya, si Dante na lang. Mahilig mag-aral. Ako medyo hirap ako eh. Pero palagay ko sa puso niya, gusto lang niyang ipagpauna talaga. Ako, nagsakripisyo siya. Sir, can you take me back to that day na nung gumraduate daw kayo, sobrang memorable yung day na yun dahil daw noon lang kayo nakaranas ng bago daw yung pantalon at from your dad? Totoo yun. Maraming mga bago na maring kung isipin mo baka hindi pang kareno. Unang-una, nakapagpatahi ako ng pantalon. At yung pantalon na yun ay tinahi nung mga kaibigan din ng pamilya na sastre. Ang usapan, kailan ay kababayaran nito? Kuya Nito ang pangalan niya. Patay na siya ngayon. Ade, pagka kanya nagkapera ka, bayaran mo. Pagkatapos, yung tatay ko, meron siyang lumang relo. I-shoot mo ito. Ang laki naman niya nga ako, hindi bagay sa akin. At saka kasi, pagka sinuot mo, hindi nga niya, shoot mo para may ano ka. Handa na akong mag-graduation. Bigla namang umulan. Malakas ang ulan. So, sabi ng district supervisor, doon na lang tayo sa palengke. Kasi makikita mo, umaga pa lang, bumuhos na yung ulan eh. So, nagtawag na yung district supervisor, doon tayo sa palengke ng Paniki. So, valedictorian ako, grade 6. Doon na kami nag-graduate sa loob ng meron kasing bahagi yung Paniki Market na merong bubungan. Doon ako nakapag-graduate. So, bata pa lang kayo, sir, taga-achiever kayo, valedictorian. So, talagang worth it yung pagpapaaral sa inyo ng tatay niyo po? Hindi ko makakalimutan yung kontrata tinupad ng tatay ko. Kahit maliit na bahagi lang yung kanyang naibigay sapagkat ang gando lang ang magagawa niya. Yung ikalawang bahagi, nagsikap din ako. Kasi kung wala akong scholarship, mahihirapan din siya. Maring magkautang-utang kami. Pwede rin siguro, kaya lang, kawawa rin naman magsasakripisyo yung pamilya na. So, yung pangalawang bahagi, ginamit ko rin yung sipag ko na mag-aral. Talagang nilagay ko sa isip ko, kaya napakaraming magagandang babae. Hindi naman kasing ganda mo, kaya lang, meron ding magaganda. So, pinilit kong sinabi ko sa sarili ko na makakapaghintay naman ito. Tama. Iuna ko na muna. Nung naging abogado na po kayo, sir, kilala kayo sa pagiging matapang, maprinsipyo po, di ba? Ano po yung maaalala niyo talagang pinayo sa inyo ng ama niyo po? Nung kayo'y bata pa at bago talaga kayo naging legit na lawyer po? Yung mga pangaral ng tatay ko kasi, siguro yun ang naging daan para kahit medyo mahirap, ituloy ko rin yung pagiging abogado. Nakita ko kasi yung bata pa kami, yung hatian sa aming harvest. Kasi nga sinabi ko sa'yo, hindi naman amin yung lupa. So, ang pinaka-major na crops na tinatanim namin, palay at saka tubo. Matay ko mang isipin, bakit ka ako? Maganda naman. Alam ko naman kahit bata ako, maganda yung ani namin eh. Bakit pagka kwentahan na, nakikita ko pagka umuwi ang tatay ko, parang break-even lang. So nakikita ko doon, hindi parehas yung paghahati. So sabi ko sa tatay, pwede ba tayong mag-question? Pwede ba natin? Ang tatay ko sabi niya, wag na kasi maliliit na tao lamang tayo. Hindi natin kaya yung mga yan.
baka magalit sila sa atin. Ganun palagi yung tatay ko. So nalungkot ako sapagkat pagka ang mahirap pala, kahit meron siyang karapatan, kahit gusto niyang ilaban yun, nagiging sagwil pala yung pagiging mahirap, mali. So may karapatan kang ngunit hindi mo kayang ipaglaban. Kaya nung ako'y maging abogado, alam ko na kung ano yung kalagayan ng isang mahirap. Kaya pinilit ko yung mas marami sa kanila ay nakatulong din ako. Yes, sir. Kasi ang dinig ko nga, sir, ang inuna nyo daw talaga tulungan is yung mga naapi sa mga komunidad niyo po. Ang mga komunidad, lalong-lalo na yung ejectment. Yes. Kasi, alam mo, dyan mo makikita yung mayaman at saka yung mahirap. Yes. Pagka-ejectment, ang nagpapa-eject, yung may-ari na lupa, Correct. ang palagi na-eject, either yung tenant o yung occupant. Palaging ganun. So, kumisa naman may katwiran sila. Halimbawa, siyempre, pag tinignan ko yung kaso, hindi naman po kayo pwedeng ma-eject kasi meron na pong tolerance. Yes. So, may mga period na hindi na pwedeng eject. So, nilalabang ko. Primero, pamilya, ano na community. Pero hirap na rin ako. Kaya nag-suggest sila na, Attorney, baka gusto mong makarating ka sa Kongreso sa magitan ng bagong batas. Mga kaibigan ko rin ang nagsabi, binasa namin, mukhang po pwede. Doon nagsimula ang pagpasok ko sa Congress. And then tuloy-tuloy na po yung pagpasok nyo sa public service po. And dun kayo nakilala talaga sa isang pagiging matapang, maprinsipyo po. Till this day when you say, Marcoleta, matapang yan, maprinsipyo yan, hindi nabibilihan. Tama po. Siguro, nakita nila yung tapang, yung pinipilit ko kasi kung ano yung katwiran, Miss Aiko. Ayun kasi nakita ko sa tatay ko. Maging parehas ka lang, sabi niya gano'n. Huwag kang palalamang, huwag kang manlalamang. Dapat parehas ka. Karoon ka ng pagkakataon, makatulong ka sa ating mga kababayang mahihirap. Gumawa ka ng paraan. Tama po, tama po. Sir, kilala din po kayo sa pagiging controversial. Alam natin yun. Ang dami niyo po mga statements lately po na talagang very controversial. So, meron po akong mga tatanong po sa inyo. Yes, And ma'am. kung meron po kayong mga one word, kung kaya niyo po one word, di mas maganda po. Pero kung gusto niyo po i-expound yun, sige po. Unang-una po, Magna Carta for the poor people po. Mabagal na pagpapatupad. 15 taon na ang aking ginugol dyan. Ngunit hanggang ngayon ay hindi naipatutupad dahil lamang sa IRR na ayaw gawin ng mga ahensya na silang natutukan para simulan ng IRR. Kaya ako nalulungkot. Mabagal, nakakalungkot, nakaka-frustrate. 1,000 pesos budget ng Commission on Human Rights. Nakakabigla. Kasi kaya ko ginawa yun para buksan ang isip ng Human Rights Commission. Sinabi ko sa kanila, wala kayong kikilingan. Ang sinasabi nyo kasi, ang tinitingnan nyo lang na human rights violations, yun yung nagagawa ng polis na sundalo o sino mang state workers. Hindi ganun ang sinasabi ng saligang batas. So sa dami ng pagtatanong ko, hindi nila sinasagot. Sabi ko, malinaw po sa ating saligang batas. Nakalagay po, any form of human rights violations. Ibig sabihin, kahit na private individual, makakagawa ng human rights violation. Katulad ng NPA, sabi ko. Katulad ng Maute Group, katulad ng mga Abu Sayyaf. These are private armies. They are not state workers. Bakit pagka silang nakakagawa ng paglabag? Napakarami. Hindi lang naman kako krimen ang nagagawa nila. Political and civil rights. Kamukha ako ng Maute Group nung sakupin nila yung Marawi City. Ilang kako ay nawalan ng trabaho doon? Ilang bata ang hindi nakapag-aral? Ilang babae yung nililigawan hindi na nakuhang magpakasal kasi nga nagkagulo? Lahat ito ay human rights violations. Bakit hindi nyo tinitingnan? Pinipilit nila, Miss Aiko, na hindi nila trabaho yun. Ganon, sabi ko. Pati ka ako yung Constitution, hindi nyo nakikita. Any form of human rights violation, regardless kung sino yung nakagawa. So sabi ko, Mr. Speaker, kung ganito yung pangangatwiran nila, I move to assign them a 1 peso budget. But it was an eye-opener to them. Ginising ko lang sila. Yan ang nangyari. Next, sir, is President Bongbong Marcos. Next question. Okay po. Vice President Sara Duterte. Matapang. Okay. Sir, sa tingin niyo, sa gulo po ng landscape po ng politika natin ngayon, may pag-asa pa po ba ang bayan natin na umangat at magising tayo isang umaga na umayos kahit papaano? Meron naman, pero kagaya nung aming ipinaglalaban, mag-umpisa tayo na nagkakaisang bansa. Yan naman ang aming pangarap noon. Alam mo, nung unity team ako, kasama ako sa Pangulong Marcos. Talagang ang aming gustong mangyari, ipaglaban natin ang pagkakaisa. Walang bansa sa daigdig na nagtagumpay ng walang pagkakaisa. Sa tingin niyo po, may pagkakataon pa para magkaisa po tayong lahat?
sa gulo ng nangyayari ngayon po? Ako, gusto kong sabihin na meron pa tayong magagawa at meron pa tayong pag-asa na gawin yun. Magtulungan lamang tayo na maghalal ng mga taong silang magsisimula, magtutulong-tulong. Tulungan ng administrasyon na ito para sa ganun makamit natin yung pagkakaisa at kapag nangyari yun, marami tayong magagawa. Mabuti para sa ating bansa. Sir, kung sakali, alam ko naman darating tayo sa Senado. On your first day po, anong unang gagawin niyo po sa Senado? Pipilitin kong ipakiusap kung sino man ang magiging leader ng Senado na ibigay sana sa akin yung Blue Ribbon Committee. Sapagkat yun ang magiging dahilan para maimbestigahan lahat ang malalaking korupsyon na nangyayari sa ating bansa. Isa yun kung bakit lalong lumalala ang paghihirap ng ating bansa. Sa lahat ng pagkakataon na merong korupsyon, nawawala yung pagkakataon na magkaroon ng pag-asa ang mahirap. 30% of our national treasury goes to private pockets. Yung 30% na yun ay para sa public education, para sa public health, para sa public safety and public order. Ang natutugunan nun ay yung mga marginalized. Yun ang nawawala sa kanila. Kapag hindi naayos yun, lalong lulubha ang kahirapan dito sa bansa. Kahit ano pang sabihin nila, lahat ng administrasyon sinasabi na i-alleviate natin ang ating bansa sa kahirapan. Hindi mangyayari yun habang papalakas, papalaki ang antas ng corruption sa ating bansa. Pero sir, di ba sa mundo ng politika po natin, it's a numbers game po. Even sa Senate, pag hindi po kayo member ng majority po, ang kalungkutan nito, when you don't have the numbers, minsan kahit gaano pa kaganda ang plano at adhikain nyo po, hindi pa rin nananalo. So paano po natin masusolusyonan na maipasa ang magagandang batas kung wala po tayong numero? Kinakailangan kasi makilala ng ating mga kababayan kung sino yung tapat at gagawa ng mabuti. Kinakailangan ipakita natin na ito ang gagawin namin at kaya namin gawin ito. At kapag hindi pumayag yung mga kasamahan ko sa, kunwari sa Senado, nandun na kami. Pwede natin gamitin yung ating fiscalizing ability. Pwede ko sabihin sa kanila, pag hindi nyo ako pinagbigyan, araw-araw na lang tayong magtatalo dito sa plenary. Hanggang sa makilala ng mga tao kung sino kayo. At I will talk to the people, kagaya ng ginawa ko nung panahon ng ABS-CBN. Nung una, kahit ako, hindi ko akalain na magagawa namin yung dapat namin gawin. Proteksyonan ng ating mamamayan laban doon sa paglabag ng ABS-CBN. Unang-una, ang sinabi sa ABS-CBN, free to air ang franchise mo, libre. At ikaw naman ay suportado ng napakaraming advertisement. Alam ko naman ang kinikita ninyo. Bilyon-bilyon ang kinikita nyo sa advertisement. Ba't kinakailangan pa ninyong magbenta ng black box sa ating mga manonood? Kabawal-bawalan po yun. Nilaban ko yun. Kahit alam kong siyang pinakamalaking network, wala kahit isang senador na tumulong sa akin. Gagawin ko rin yung patakaran na yun. Kung kinakailangan kong i-explain, ipaliwanag sa ating mamamayan, kayo na po kako ang tumulong sa akin. Kung gaano ginawa natin noon, ngayon po ay ang makasama ko, 24 lang kami. Palagay ko may pag-asa, Miss Aiko. Bakit ka ako? 24 lang ang kakalabanan. 23. Dito sa House of Representatives, maging 300 ang kalaban ko. Dito, kakarampot lang sila. Palagay ko kayang-kaya namin pag-usapan. Lalo na kung masasabi ko sa kanila, it's high time na huwag na tayo mag-away-away. Alam natin ang direksyon. Alam natin ang problema ng bansa. Kinakailangan magkaisa tayo. Sir, since na-touch natin po yung issue sa ABS po, syempre may mga artista pong nagtampo sa inyo and kahit pa paano po, gusto nilang malaman, paano po tayo naman makakabawi dun sa mga taong nagtatampo sa inyo? If elected po, ano po ang pwede niyong makontribute sa showbiz industry po? Alam ko may nagtampo sa akin sapagkat yung pagtatampo na yon nakabatay doon sa hindi nila pagkaunawa ng mga dahilan. Ang isang example niyan ay nung magpunta ako ng Samar, nagtapat sa akin yung isang tao na nag-contribute niya kang sasakyan para lamang makatawid ako mula doon sa isang munisipyo hanggang Katbalogan. Habang kami naglalakbay, namin niya sa akin, Sir, masakit po ang loob ko sa inyo nung umpisa sapagkat naisara po ang ABS-CBN. Pero nung pong malaman ko ang mga dahilan, nahiya po ako eh. Wala na po akong pinangarap kundi makita ko kayo ng personal. Kaya nang malaman ko pong darating kayo, ito pong sasakyan kong ito na bagong-bago, ako na pong nagkusa na mag-drive para sa iyo. Isipin mo, ako may paniwala ako na pagdating ng araw makilala nila. Yun naman hinihintay ko yun. Alam kong darating yun. At kung makikita nila na yung paglilingkod natin sa Senado, higit pa doon sa dapat kong gawin at makakapag-create tayo ng trabaho, hindi lang sa entertain, hindi sa lahat, ay makasakaling mula doon makilala nila sino talaga ang dapat sisihin.
at sino ang dapat itanghal. Kasi para mawala yung yung stigma po na anti-showbiz kayo. Kasi in reality po, mahilig kayo sa artista po ni Ma'am Edna po, di ba? Yung Netflix, Opo. mga Korean novels. Pero yung mga Pilipino, inuuna ko pa rin Opo, panood. di ba? Kasi kayo po ng asawa niyo po dati, balita ko po, mahilig kayo manood ng teleserye po, di ba? Baka hindi mo alam, Miss Aiko. Grade 5 pa lang ako, fan na ako ni FPJ. Ah, wow. Dahil wala akong pera, kagaya na sinasabi ko sa'yo. Aha. Nagkataon naman yung operator ng sine sa amin. Kasi 1 kilometer away from our barrio. Para lang ako makapanood ng sine. Ako ang magdadala ng baon ng aking tiyuhin. Para makapasok ako sa... Pagka Lunes at FPJ ang pelikula, walang iba na magdadala nun. Ako lang kasi kauna-unahan. Grade 5 pa lang ako nun. Wow. Ganon ako kasugid na bilang isang fan. Iyon siguro ang isa pang dahilan kung bakit hindi ako nakapanligaw. Alam mo ba yung mga pelikula? I-analyze mo yung mga, lalo na yung mga unang-unang pelikula ni FPJ. Pagka mag-e-end na yun yayakapin lang niya yung kanyang leading lady. Sasakyan na siya sa kabayo. Iiwanan niya yung bahay. So para sa akin noon, hindi siya yung interest talaga. Si FPJ, ang interest niya, tulungan ang komunidad. Tama po. Tama. Ganon. So nakita kong parte ng buhay ko. Kaya siguro na-influensya din ako doon. So talaga si The King is a The King. big influence in your life. Napakalaki ng influencer. Kaya masasabi ko, una wala akong pera, pangalawa si FPJ, kaya doon napunta. Yung kalagayan ko. Kung ang pag-uusapan, bakit ako walang naging girlfriend hanggang sa matapos ako ng high school. Sir, doon naman sa mga nagtatanong, syempre po, kayo po ay proud member ng mga kapatid, Iglesia ni Cristo po. Sasabihin nila, hindi ba kayo magpapabor po sa mga INC? Paano naman ang Katoliko? Explain natin mabuti po na pagka kayo po ay na-elect sa Senado po, walang may iwan na sektor po, di ba? Kasi yung mga critics niyo po, yun po ang kino-question po sa inyo ngayon. Miss Aiko, makakaasa sila kasi ang doktrina, yung tuntunin sa INC, nakabatay lahat sa una, pagkakaisa, walang kikilingan, at yung karapatan ng bawat isa, igalang, ipagtanggol. Kung kinakailangan magsakripisyo ka, unahin mo ang iyong kapwa. Ito yung aral, ito yung tuntunin. Kaya alam ko po, yung mga taga-subaybay ni Miss Aiko, huwag po kayong magalala sapagkat nakabatay po lahat ang mga aral ng Iglesia ni Cristo kung paano po mabuhay. Nakasang-ayon po sa dapat ibuhay ng bawat isang mamamayang Pilipino. Lahat po tayo ay isa lang ang ating bansa. Ano man ang ating paniniwala, pero bilang Pilipino, ang pagkakaisa po ay mananatili sa atin. Kung lalong-lalo na po ay ang kapakanan po ng ating bayan. I asked the same before kay Senator Robin Padilla because he's a known Muslim and he said the same thing na nung time na yun tumatakbo pa lang po siya. And sabi nga niya, pagdating naman doon, wala namang kikilingan, pantay-pantay. Pantay-pantay. And this goes with you po, sir. Alam niyo po, ilang beses po ako naka-attend ng mga pag-ulat po sa INC po at lahat naman yun ay nakabatay po sa libro, sa Biblia po at pantay-pantay naman ng mga kapatid. And I don't think naman you'd use your power just to, diba, maging favored po sa isang partido. Ay, hindi po. Pantay-pantay. Regardless kung ano man ang paniwala mo, kung ano man ang relihiyon mo, nakabatay po sa lahat sa tuntunin, sa katwiran, ang pagsasakatuparan po, pag-implement ng batas, pare-pareho po yan. Hindi po kasali ang paniniwala. Habang Pilipino ka, may karapatan kang paglingkuran. Palagi pong ganun ang batayan. Sir, question. Bakit ka kailangan sa Senado? Kailangan ako sa Senado, Miss Aiko. Kailangan nating maituwid ang maraming pagkakamali na sa aking palagay yung present crop ng mga senador ngayon ay hindi na pagtutuunan ng pansin. Lalong-lalo na yung oversight function. Napakarami nating magagandang batas, Miss Aiko, na ang kailangan lang ay ipatupad sapagkat walang nagbabantay ngayon. Walang nagmo-monitor. Halimbawa, isa na lang. Napakaganda ng ating batas tungkol sa kuryente, yung EPIRA. Alam mo ba yung pinakaunang layunin nung batas na yun na ginawa nung 2001? Ibig sabihin, 24 na taon nang nakararaan. Yung first underlying objective is to ensure the delivery of quality, secure, reliable, and affordable rate of electricity. Pag sinabi mong secure, quality, and reliable, walang brownout. Affordable, ano ibig sabihin? Abot kayang halaga. Sa ngayon, ang singil ng kuryente sa ating bansa ay pinakamataas sa buong Asia. After 24 years, habang hindi na ibababa ang presyo ng kuryente at lalong tumataas, there is a continuing violation of that law. Until and unless we're able to reduce electricity, we will be continuing
to violate this law. Hindi dapat mangyari. Ba't hinahayaan po na mangyari? Hindi nila binabantayan. Ang daming dapat gawin. Halimbawa, nakasulat sa batas yung tinatawag na RCOA. This is Retail Competition and Open Access. Ang ibig sabihin yan, kapag yung isang komunidad ay may total na consumption, let's say 500 kilowatts, meron na silang karapatang kumalas doon sa Meralco. Yung Meralco kasi meron siyang captive market. Pagka naipakita mo na, 500 kilowatts na po yung community namin, yung village namin, pwede ka na kumuha ngayon ng retailer mo. Paano kung, halimbawa, sinabi ng retailer, magkano po ba ang singil ng Meralco sa inyo? 11 pesos per kilowatt hour. Bibigyan po namin kayo ng 950. O, edi nakatipid ka. 950 kontra sa 11. Bakit hindi ginagawa ng ERC na maglatag na ng mga tuntunin para sa ganon, ma-operationalize na natin yung retail competition and open access. Meron pang isa doon. May kakambal yun. Aggregation. This is a group of communities. Ang threshold is only 700 kilowatts. Ganun din. Pwede rin silang kumabala and they will be regarded as contestable market. Meaning to say, kakalas sila sa captive market ng Meralco. Magiging contestable market, magkakaroon silang karapatan, makakuha ng retailer na mas mura yung singil. Yes, ma'am. Right. And so many others. System laws. Bakit pa tininakaw ng kuryente sama-sama nating binabayaran? Tama. What is the reason behind this? Wala. So, kailangan sagutin nyo. Marami pa akong magagawa. Bakit tayo nagbabayad ng 12% VAT Opo. bawat kilowatt ng kuryente? Why? Kailangan sagutin niya ng gobyerno. Hilalaban natin yun. Bakit ang Vietnam hindi yan? Ba't ang Malaysia walang ganyan? Sinasubsidize pa nga nila eh. Kaya mura yung kuryente dito sa ating bansa. Nagkakabalubaluktot na lahat ang likod ng ating mga kababayan sa kababayad ng kuryente. Ang resulta, mataas ang production cost, walang gustong pumunta ang manggagawa, mga kapitalista, mga negosyante, para silang magtayo ng maraming pabrika ng pagawa para lalong kumita ang ating mga mamamayan. Saka sir, di ba dati ang Malaysia behind sa atin? Ngayon, ahead na po sila sa atin ngayon. Malaysia pa ang sinabi mo, Misay ko. Diba? Ang Vietnam, sa maraming stages ng economy. Hindi ko naman sinasabi na naunahan na tayo ng ganap na ganap. Ngunit marami ng aspeto ng ekonomiya nauunahan na tayo. Pero naniniwala naman tayong lahat po na makakahabol din tayo kahit paano kung meron mga tamang tao po na mauupo sa tamang posisyon. Oo naman. 1960s, we're second in Asia. Bakit ngayon? Wala na tayo doon sa original na members ng ASEAN na nakagraduate na doon sa tinatawag nilang high middle income status. Nandito pa rin tayo sa low middle income status. Why? Original tayong member ng ASEAN. Tayo na lang hindi nakapunta doon. Why? Dami ng corruption sa ating bansa. We need to address that. Sir, kung meron po tayong number 1 ngayon, number 1 po tayo sa traffic, no? We're the traffic capital of the world. Tayo ang pinakamataas ang kuryente, tayo ang pinakamabagal na internet, tayo ang pinakamagandang airport. Opo. Open and close quotation. Sinong negosyante ang pupunta rito? Napakalaki ng magagawa ng foreign direct investments. Vietnam, Malaysia, Cambodia, Thailand, they have enjoyed the benefits of foreign direct investments. Tayo, kung ikukumpara mo sa kanila, kulelat tayo. Sir, I sincerely pray that you get a seat in the Senate. Nako, salamat We sa'yo. need people like you who's honest and God-fearing. I know it sounds cliche na paulit-ulit natin sinasabi na pag may nangangampanyang politiko, naniniwala sila sa Panginoon, and yet when they're there seated, gumagawa na ng kung ano-anong kalokohan po. But you're living testimony that you're elected, you've been there in Congress. Pero nakita naman ang example po, sir, na you live by example po, sir. So sana po, sir, one of these days po, makita ka po namin, and huwag niyo pong kalimutan itong araw na ito na napag-usapan po natin, ipaglaban niyo po yung mga maralitang umaasa po sa inyo. Sana magdilang anghel ka. Hindi ka lang mukhang anghel. Ngunit hindi ko kakalimutan ng araw nito sapagkat mula sa iyo, inaasam mo na makarating ako doon. Para sa ganoon, pinapangarap nating pagkakaisa at malusutan natin lahat ang problema ng ating bansa. Sama-sama tayo para magapi ang kahirapan. Yun po ang kailangan natin. Huwag kayong mawala ng pag-asa. Huwag kayong mawala ng pag-asa. Darating po tayo dyan. Basta tulungan nyo lamang po kami na yung pangarap ni Miss Aiko ay magkaroon ng katuparan. Nagsimula na po sa araw na ito ang kanyang pangarap, wag na po tayong bibitaw. Tama. Maraming salamat, Miss Aiko. Sir, thank you so much. At bago po tayo maghiwalay, just for today, may regalo po kami sa iyo. Simpleng regalo po lang po, sir. Sana maibigan niyo po. At sana po ay talagang naging popular po kayo sa regalong ito.
ito, huwag na po kayong mga agaw po ng hopya. Kasi binigyan na namin po kayo ng hopya, sir, para baunin niyo po. Dahil alam ko pong magiging busy po ang kampanya niyo sa buong Pilipinas po. Sir, ito po Nako, ang hopya po. napakabait mo Yes. naman, Miss Aiko. Ladies and Salamat gentlemen, po. Sir Rodante Marcoleta!